Sa detalye, nagkasagutan sina Senator Rapi Tulfo at Senator Pia Cayetano sa sesyon ng Senado kahapon dahil ito sa hindi pa rin makumpletong miyembro ng ilang Senate committees. Inakusahan ni Tulfo si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano ng kawalan naman ng aksyon sa pag-aproba sa mga minority senator na sasali sa ilang komite. Ayon kay Tulfo, naaantala dahil dito ang mahalagang panukalang batas gaya ng paglikha ng Department of Water, ilang franchise bills at OFW reintegration measures. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. Pero kinustyon naman ni Senator Pia ang paggamit ni Tulfo ng salitang hostage at sinabing maaari naman siyang direktang lapitan ng kanyang kapatid na si Senator Alan. Pinagsabihan din niya si Tulfo na iwasang gumawa ng drama. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero wag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. What's the pleasure of Senator Rafi Tulfo? Sandali, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Miyerkules na tayo ngayon, August 12, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Rapi Tulfo at Senator Pia Cayetano nagkainitan dahil sa hindi pa rin nakukumpletong mga miyembro ng isang komite. Mag-transfer nga ng confidential funds sa ex-security chief ni VP Sara Duterte labag sa regulasyon na ayon sa Commission on Audit. Mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipt ng OBP tulad ng kamote, keso at mango. Pinuna ni Attorney Kapunan. Di ba yan kaiba dun sa Piatos partner? Di ba pare-parehas lang Pare-parehas ngayon. At yan sinasabi naman, sa polisiya ng COA, wala siyang silent eh. Walang nagsasabing bawal, walang nagsasabing pinapayagan. So anything that is not allowed is allowed. Hindi, gano'n naman talaga yung regulasyon, di ba? Kasi wala namang kumontra, parang gano'n. Pag-alis naman ng Value-Added Taxes Systems Laws o System Loss Charges, isinusulong ng ERC. Pero malaki din daw yung mga wala sa gobyerno dyan, ha? Kapag nag-alis ng VAT. Oo, inalis ng VAT. Pero yun ang partner, parang ano ba? Hinold up ka pagkatapos yung bagay na na-hold up sa'yo, binuwisan pa. Yun yung comparison nun, di ba? Kasi yung systems loss naman, wala ka namang kinalaman doon, pero charge sa'yo. So parang indirect na hino-hold up ka. Pero yung na-hold up sa'yo, papatawan pa ng tax. Sa ibang point of view, partner, hinold up ka, pero ngayon may discount na. Hinold up ka pa rin. Hinold up ka pa rin, di ba? Parang, nga naman,
Detol sa hagupit ng habagat, bagyong Maymay at Luis sumipa na sa 26. Parañaque City, nahaharap naman sa garbage crisis. Responsable ang pagtatapon ng basura, panawagan ni Pangulong BBM. Dito si tinapo naman sa basurahan ng isang kondominium sa Tondo, Maynila. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita Jessica San Diego, Bobadilla. at Angelo Palmones. Samantala, inanusyo partner ng inisyuhan agad ng notice of disallowance ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kahit hindi pa naririnig ang panig nito. Yan ang inihayag ni COA Auditor Celine May Del Campo sa pagharap niya sa impeachment court bilang testigo kaugnay ng confidential funds ni VP Sara Duterte. At bilang tugon sa pagtatanong ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, sinabi ni Del Campo na naglabas ang COA ng notice of disallowance laban sa OVP nang hindi man lang ito nagbibigay ng pagkakataong makasagot at magpaliwanag hinggil sa naturang usapin. Giti Del Campo ang kanilang pag-issue kasunod ng naging pahayag ni OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta under oath na itin-turn over na ni Colonel Raymond Dante La Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, ang cash advance para sa confidential funds, bagay na labag umano sa joint circular. So, dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Costa, dinisalaw niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inisyu niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Bakit importante yan, partner? Kasi di ba sa naging ruling ng Korte Suprema doon sa unang impeachment case na dinesisyonan ng Korte Suprema, ang isa sa mga substantial issue na tinalakay nila ay due process. Yes. Dito, nag-issue ka yung na ng kabilang panig, wala nag-issue ka pang- na ng disallowance, Oo. hindi mo pa pinasasagot. Importante yun sa due process. Correct. Dahil sa Bill of Rights natin, Correct. kinakailangan, Bill of Rights ng ating konstitusyon, ang isang inaakusahan ay dapat bigyan mo ng pagkakataong makasagot. Magsalita muna. So dito, ang lumalabas, kung titingnan natin yung daan ng linya ng pagtatanong ni Senator Chis, parang hindi pa nabibigyan ng pagkakataon si VP Inday o ang Office of the Vice President na makasagot. So, ang issue na naman ay kawalan ng due process. Oo. So mukhang doon yun ang tinutumbok nung pagtatanong ni Senator Chis, kaya nga kung titingnan, maaaring ito ay violation, pero ang magiging tanong doon is that a culpable violation of the Constitution? Kumbaga, valid violation ba yan talaga? O counted siya? Malinaw na hindi siya nabigyan pa ng due process na alinsunod sa itinatadhana ng Bill of Rights natin, dapat bigyan ng pagkakataon ng kabilang panig na bawat sumagot. panig, So di due ba? process is a very essential element doon sa pagtatanong ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero. Sa pagbabalita ng alang partner, dapat dalawang panig ang in-interview mo, di ba? Oo. Sasabihin mo kung hindi mo pa nakuha ang panig ng kabila Yes, or hindi oo. sumasagot yung Oo, kabilang oo, panig. So, oo. lalo na dito, partner. Iginiit nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit kaugnay ng paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, may 180 days pa ang Office of the Vice President para umapila sa desisyon ng COA. Posible rin na niya na hanggang Oktubre pa ang kanilang palugit para maghain ng motion for reconsideration. Ginawa ni Poa ang pahayag matapos ang muling pagharap sa impeachment hearing ng COA Supervising Auditor na si Celine Del Campo kaugnay ng kabuuang 612.5 billion pesos confidential fund ng Office of the Vice President. Sa halagang ito, 500 million ang inilabas para sa OVP mula sa huling bahagi ng 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. 112.5 million pesos naman ang inilaan sa Department of Education noong Education Secretary pa si VP Inday. Sinabi ni Poa na nakatanggap ang DepEd ng credit notice noong August 9, 2024 para sa confidential fund ng tanggapan.
Ayon sa depensa, nangangahulugan nito na walang nakitang issue sa audit sa naturang paggamit ng pondo. Bagamat sinabi ni Del Campo na maaari pa rin namang muling buksan ang isang account na nabigyan ng credit notice. Alam mo, partner, marami ang nagtatanong ngayon, syempre, na uungkat yung mga detalye ng impeachment dahil dun sa mga nagamit na confidential fund. So, hindi lang naman ang Office of the Vice President, partner, ang may confidential fund. Lahat ay meron. Nagsimula lamang ito nung may mga lumutang na pangalan na weird. Di ba, partner? Partner, sabi ko nga sa iyo sa mga LGU. Meron din silang confidential fund, partner. Galing sa sementeryo yung mga pangalan. Kumbaga kung ano yung maikakabit mo dyan, kasi confidential nga, partner. Hindi ka pwede maglagay ng kunyari, binigay ko yan kay Angelo Palmones, kay Cheska Bobadilla. Hindi pwede yun. Hindi po pwede yun, partner. Kaya nga, ang ito, sabi ni Senator Ping, kasi si Senator Judge Ping Lacson, dating PNP chief, so alam niya kung paano ginagamit ang confidential fund. Sabi niya, yung mga totoong pangalan, nakatago talaga yan. Hindi yan binibigyan ng full disclosure. May record May din record talaga. siya dapat. Oo. Okay. Kaya nga ang tinanong doon sa co-auditor, yung si Wamil, meron ka bang access Doon sa mga confidential? totoong records Oo, sa mga na yun. totoong record. So, ano bang level ng ng access mo? Wala pala. Ay, okay. Kaya ang basihan niya lang ng pag-audit ay kung ano yung mga dokumentong Alias. isinumite sa kanila. Oo, yung mga alias na lang ang Oo. nakikita niya, Kaya nga ang partner. tanong, allowed ba o hindi ang paggamit ng alias? Wala naman palang batas na nagbabawal. So kung walang batas na nagbabawal, di pwede mong gamitin. Yung mga alias na yun, Oo. katulad ng mga kamote. Para bang halimbawa, may nagbabawal ba sa iyong pumasok sa pinto na yan? Oo. Wala. O di pwede mo buksan. Oo. Wala naman din nagsasabing pwede. Hindi, Diba? Hindi, partner. Ang batas kasi is naglilimit. Oo. Di ba? Pag hindi sinabing kaya nga bawal. may batas, di ba? Bawal tumawid. Oo. O di ibig sabihin, pwede kang tumawid. Ay, alam nga namang, kaya nga binuo yung daan, di ba? Oo. Hanggat walang... Basta pag walang nakapaskil dyan, halimbawa, walang nakapaskil na no parking, pwede kang mag-park. Pwede kang mag-park. Kasi space yun, ibig sabihin, kaya ang batas i-design para to provide limits. Oo. Di ba? At pagka may limitasyon, may parusa. Pero kung pinapahintulutan ka, pwede mong gawin. Kasi wala namang ipinagbawal na gano'n, Oo. partner. Di ba? Sino daw ang nagsisafeguard ng ganyan, partner, na ang mga confidential fund ay nagagamit ng tama? Kasi confidential, sino nga naman ang makakaalam, partner, na... Hindi lang yun, partner. Di ba? Kaya nga, sabi nga ni dating Ombudsman Sam Martires, when you make something exposed from a confidential activity, Hindi na confidential yun. Hindi na confidential yun. Oo. For example, ito na pinaliwanag din ni Senator Ping. Nangangahulugan ba na naglaan ka ng confidential at intelligence fund sa isang activity, pero hindi naging successful? Mananagot ka ba dahil ginamit mo yung pera? Kung hindi naging successful? Hindi din naman eh. Kasi confidential fund Kasi nga siya, confidential partner. activity nga. Oo. Kaya nga, dapat doon, may terminal report kung ano nangyari doon sa accomplishment. Oo. Diba? Pero yung mga ganyan, partner, kahit na confidential report or hindi pinapag-usapan, may record pa din. May record pa din dapat. Oo. Yun nga Dapat, di ba? ang tanong nga trillion nga yung budget na sa confidential fund ng ibang Yun mga nga agency ng gobyerno. Billion nga eh. Nakakalkal ba, Oo, partner? di ba? At ang tanong, may record ba? Wala lang access ang lahat, pero dapat may record yan. Alam mo ba na ang chairman ng PAGCOR ay may confidential fund na milyon-milyon din, daang milyon? Oh. Tanging si dating chairman Andrea Domingo nung panahon ni Mayor Digong ang hindi gumamit ng intelligence fund. Baka kasi wala siyang paggagamitan talaga, partner. Sabi niya, hindi ko wala akong paglalaanan para Oo. ano. Alam mo saan ginamit yung pondo? Oo. Ginamit ng COVID. Yun yung unang pondo na ginamit para tugunan ang emergency procurement ng mga gamit yung tawag dito O, yung yung mga PPE, yun. mga ano, Yun yung ginamit. Kaya para sa nagkaroon health protocols. Yes, oo. Yun yung unang ginamit para ano. Kaya nga nasa sa iyo eh, head ng agency kung gagamitin mo o hindi. Oo. Di ba? Nasa sa opisina mo. Tsaka yung di ba sinabi nga din doon sa mga naunang hearing, sino bang nag-provide ng pondo? Sino bang nag-approve ng pondo ng confidential fund ang Office of the Vice President? Alam mong sagot? Malacanang. Kasi wala siya sa GAA. Oo, wala. Kasi Wala siya sa yan GAA. Confidential So funds yan hindi, yung mga succeeding nasa ano yun nasa GAA na nasa yun. GAA. Pero ang tanong nga,
wala sa GAA, wala sa General Appropriations Act. So sino nag-aproba? Office of the President. President din. So ibig sabihin, mismong natanggapan ng presidente, Alam. naintindihan niya na kailangan ng mga panahong yun ng intelligence fund ng Department of Education at saka ng OBP. Office of the Vice Kasi President. that was the time na hinahabol yung mga lumad schools, natatandaan mo, yung sinasabing ginagamit ang mga eskwelahan bilang front ng mga komunista. Oo. Training ground daw, partner. Training ground, di ba? At doon nga, di ba, nahuli nga yung ilang mga na-issue ng human trafficking, yung ilang mga... Kasi na-indoctrinate na sila, partner. nag-indoctrinate. At isa sa mga nahuli, nakasama doon sa grupo, si Sator Acampo. Oo. Di ba kung natatandaan mo yun? Okay. Sino ba si Sator Acampo? Di ba kasama ng mga militante sa Kongreso? Yun. So, Thus, kailangan ng intelligence fund. kailangan ng intelligence fund. Ng budget Oo. para silipin yun. Anyway, tingnan natin kung saan hahantong ito. Kaya nagtataka ako, kasi ang worry lang actually ng mga nasa intelligence community partner. Pagka ganito ho yung klase ng pagbusisi sa confidential at intelligence fund at na sinasabing kinakailangan in due time, identify mo yung activity, paano mo i-disclose ngayon yung mga ongoing operations? Hindi ba mako-compromise sila, partner? Correct. Oo, partner. Lalong-lalo na kung hinahabol mo halimbawa, drug lord. Oo. Di ba? Kumbaga yung mga legit intelligence activities na kailangan talaga ng pondo, mako-compromise. Mako-compromise siya. Oo. Mistulan nga daw, partner, nilinis mismo ng testigo mula sa Commission on Audit ang mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte kaugnay ng umano'y maanomalya na paggamit ng confidential funds. Ayon kay COA Auditor Sailene Maydal Campo, ang mga aktibidad na nakalista sa isinumiting dokumento ng OVP na naging basehan ng COA sa pag-issue ng Notice of Disallowance saklaw ng intelligence operations at hindi ginagamit ng hindi ginamitan ng confidential funds. Kabilang anya sa mga nakasaad na aktibidad sa satellite office ng OVP sa Bacolod ay pamamahagi ng rice box sa mga fire victim, tupad activities at medical mission. Sa pagtatanong naman ni Presiding Officer Cheese Escudero, sinabi ni Del Campo na ang naturang aktibidad ay isinumiting proof of success ng mga aktibidad sa ilalim ng intelligence operations at hindi ang mismong paggamit ng kontrobersyal na pondo. These are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information gathering. Ng activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, base sa parang protective conducted activities. surveillance activities po sa mga programang ito. Okay. You may Yun partner, yun yung paliwanag niya. Kaya nga, ang ginawa ni Presiding Officer Cheese, siya na mismo nagtanong. Oo. Siya na mismo naglinaw, partner. Siya na mismo naglinaw kasi nga yung linya ng pagtatanong ni Attorney Kapunan ng private prosecutor parang binibigyan nga ng ibang kahulugan. So para magkaliwanagan at maintindihan ng iba pang mga senator judges, si Presiding Officer Cheese Escudero mismo ang nagtanong at nagbigay ng paglilinaw. Oo. Yun. So napakahalaga ng papel ng presiding officer, partner. Kasi To summarize it all at saka to expound pa. kasi syempre pagka yung kabilang party yung alimbawa in depensa tanong, hihintayin mo pa yung cross di ba? Hintayin mo pa yung cross. Syempre sa haba niyan, partner, baka matagalan bago mag-cross. So maganda. nalito-lito ka na. Mabuti yun at mismong si Senator Cheese na mismo ang nagtanong at kumuha ng paglilinaw. At mas malinaw namang nakuha. Oo. Di ba na Mas basic na nakuha, mas partner. naintindihan ng tao. Alas 7:25. Radyo Natin Nationwide.